Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 85 at 86 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Hindi nga makapaniwala etong si Yunwo sa mga nangyayari at kaparehong abilidad na tinataglay nitong si Held. Ayon pa nga dito na ito ang skill na tinatawag na Abyss Moving na kaniyang natutunan mula sa isang aklat na natuklasan. Muli na nga itong nagsagawa ng pag-atake at etong likurang bahagi ng binata ang muli niyang pinuntirya. Subalit kapwa nabigla din siya noong kanyang masilayang nagawa din itong makariak ng mabilis habang kapwa ginagamit ang skill na lubos na nahahawig sa mayroon siya. Napaisip nga etong si Yunwo na malamang ay may kaugnayan itong tinatawag ni Held na Abyss Moving sa Heavenly Demon Step. At ang kanilang labanang isinasagawa sa ngayon ay lubang isang napakagandang senaryo para sa kanyang i-upload na video. Sadya namang hindi ikinatuwa nitong si Held na mapag-alaman na may ganitong abilidad etong kanyang kinakalaban na mas lalong nagpainit sa ulo nito at nagawang mapawalang bisa ang sword key nitong binata. Mayabang pa nga niyang nasambit na ewan na lamang kung pati iyon ay magagawa din itong makopya. Nabahala naman etong si Yunwo sa nangyari, buwat nang nagagawa din itong gumamit ng aura sword na di hamak na mas advance kumpara sa paggamit ng sword key. Literal na sa bawat pagwasiwas nga nitong si Held ng kanyang espada, ay kasabay namang nawawasak ang sandata nitong binata at pilit lamang dinedepensahan ang sunod-sunod na pagpapakawala ng mga mapaminsalang pag-atake. Ninais na nga nitong kanyang katunggali na tapusin na ang kanilang sagupaan gamit ang napakalakas na pagwasiwas ng kanyang espada. At bagamat madali lamang itong nawasak, ay mabilis din lamang muli itong naisaayos at direktang tumama sa bahaging mukha nitong isa sa mga commander ng rebelyon. Nagdulot nga ito ng sugat sa pagmumukha niya at do'y muling nabahala sapagkat maliban kay Lebron ay may iba pa di umanong individual sa hanay ng mga kabalyero ng imperyo na mahusay pagdating sa pagkontrol ng mahika. Labis na natapakan nga ang kanyang pride sa mga nangyayari at pinaplanong magsagawa ng panibagong pag-atake. Ngunit ang kaniyang plano ay agad namang naudlot buwat nang ang kawalan niya ng focus ay siya namang agarang sinamantala nitong si Yunwo at gamit ang kanyang espada ay muli siyang gumawa ng isang napakalakas na pag-atake na nagawang tumagos sa kanyang baluti at vital organs na siyang nagbunsod upang itong si Held ay tuluyang bumagsak sa lapag. Ang kaniyang tagumpay na nakamit ay kinilala naman ng system, habang bagya nga siyang nakadarama ng awa dito kay Held sapagkat hindi na nga raw ito nagkaroon pa ng pagkakataon na gamitin ang isa niyang abilidad laban sa kanya. Nakumpara nga din niya ang lakas mayroon itong tinataglay na nahahawig kay Reyna na mas lalo lamang nagdudulot sa kanya ng pagnanais na bilisan ang pagpapataas ng level na tinataglay upang magawa ng makuha ang kanyang third class advancement. Do'y lumapit na nga rin sa kanya etong si Sunny at pinuri ang kausayan nitong si Alibos. Aniya, sa mga video nga raw na kanyang napapanood ay kahanga-hanga na itong ating pangunahing tauhan. Subalit iba nga raw talaga itong makitang makipaglaban lalo na sa personal. Mas minabuti naman itong binata na kunin ang mga naiwang item nitong si Held at sadyang napangiti nga siya mula sa kanyang mga nahanap. Ang pagkatalo nga nitong ikatlong commander ng rebellion ay ipinagbigay alam din ng system para dito sa iba pang mga manlalaro na nagsasagawa ng MS Quest. Hindi nga sila makapaniwala sa naturang pangyayari habang eto namang si Yang Chan ay agad naunawaan na malamang ang kanyang pasaway na pinakamatalik na kaibigan ang siyang may gawa nito laban sa nasabing commander. Ganoon nga rin ang naglalaro sa isipan nitong sina Kim Seok-jong, Ket at iba pa na hindi maiwasang makwestiyon ang kausayang ipinapamala sa kanila nitong manlalarong si Alibos. Kasalukuyang pasimpleng nakangiti lamang ito habang ninanais nitong kanyang mga manonood na malaman ang mga nakolekta niyang item. Ang ilan nga sa mga ito ay mas minabuting pagkalooban siya ng gold coins sa kanyang livestream upang pumayag na siyang ipakita ito sa kanila na masiyang tinugon naman nitong ating pangunahing tauhan. Ipinakita nga niya ang espadang tinatawag na Dark Star na nagtataglay ng 1,600 attack points, gayon din ang karagdagang 20 pinsala sa mga kalabang nagtataglay ng mga baluti at marami pang iba. Napagpasyahan nga niyang itabi muna ang kanyang half sword at etong bagong espada niyang nakuha ang kanyang gagamitin sa pakikipaglaban. Samantalang ang kanyang aksyong isinasagawa ay tahimik namang inoobserbahan nitong si Sunny at napapaisip nga siya sa kung ano ang rason nitong si Alibos upang ilihim at hindi ilahad sa kanyang mga manonood ang tungkol sa isa pang item na kanyang nakuha mula sa napaslang niyang commander. Tinawag nga niyang muli sa alias na Jenny etong kanyang kasamahan at hinangad na dalhin siya sa susunod na kinaroroonan nitong iba pang mga commander na sinang-ayunan naman nitong babae. Nagpatuloy na nga etong si Yunwo sa pagpuksa ng matataas na opisyal nitong rebelyon. Kabilang na dito, etong ika-4 na Knight Commander, ikatlong Magic Corp Commander
at ikalimang Knight Commander sa napakadaling panahon. Sa mga oras ding iyon ay nakapasok na ng Fortress ang iba pang mga manlalaro na talagang nagmamadali, buhat ng kung magiging papetiks-petiks pa sila ay wala na silang anumang magagandang klase ng mga pabuyang makukuha dahil sa pagkilos nitong si Alibos. Ganoon nga din ang kaisipan nitong Guildmaster ng Mano Guild na si Marco na urat na sapagkat silang nagpapakahirap na lumaban habang etong si Alibos ay nagpapakasasa naman sa mga pabuya. Hindi nga raw siya makakapayag na hindi makapaghiganti matapos ang pamamahiya nitong ginawa laban sa kanya sa nakaraan. Kaya't hindi siya makakapayag na etong nasabing manlalaro ang manguna sa isinasagawa nilang MS Quest. Maya-maya pa ay tinawag nga nitong si Patrick ang kanyang atensyon mula sa di kalayuan at do'y masaya nitong ipinagbigay alam para sa kanilang guildmaster na batay sa mga natuklasan ng kanilang mga naunang scouts ay positibo nga daw ang mga itong natukoy na sa ngayon ang eksaktong lokasyon nitong tumatayong leader ng puwersa ng rebelyon na talagang ikinatuwang mapag-alaman nitong manlalarong si Marco mga master. Nagpatuloy nga itong binata sa pagdidispatcha ng mga commander ng nasabing rebelyon at maging itong ika-4 na Knight Commander na nagngangalang Kalu ay madali lamang niyang naidispatcha at masaya itong ibinabahagi sa kanyang mga manonood. Lalo na't malaki nga daw ang tsansa na kaniyang matalo na ang mga matataas pang opisyal ng rebelyon bago pa man dumating ang iba niyang mga kasamahan. Subalit ang kaniyang kasiyahan ay agad ding naglaho buhat ng ipinabatid sa kanya ng isa sa mga manonood na eto nga raw Mano Guild ay kasalukuyang kinakalaban na ang tumatayong leader ng mga rebelde. Hindi nga ito ikinatuwang mapag-alaman ni Yunwo dahil posibleng matabunan ng Mano Guild ang tagumpay niyang pumaslang ng 4 na commander kung magagawa nilang maipanalo ang boss raid. Kung kaya't napapaisip nga siya kung ano ang hakbang na dapat niyang maisagawa. Hanggang ang kanyang pagninilay-nilay ay nahinto buhat nang nakatanggap nga siya ng isang mensahe mula kay Kim Seok-jong na naglalayong mapag-usapan ang magiging pagkakasunod-sunod ng mga grupong lalaban sa leader ng mga rebelde pagkatapos ng Mano Guild. Agad nga ring tinugon ito ng iba pang mga kinatawan ng mga guild na naroroon at mas minabuti nga nitong si Kang Junggu na kung gustong pag-usapan pa nila ang nauna nilang planong nailatag para sa kanila. Natanong nga nila ang mga naroroon kung papaano nila isasagawa ang pagpili, kung sa pamamagitan ba ng palabunutan o bato-bato pick, na na-question nga ng ilan habang ikinatawa naman nitong sina Alibos na hindi naman maunawaan nitong si Mascherano. Sa mga oras na iyon ay kapwa nga pare-pareho ang naglalaro sa isipan nitong mga representative ng bawat guild na naroroon, sapagkat sa kasalukuyan ang makakalap ng sapat na impormasyon kontra sa leader ng rebelyon ang pinakamahalaga at ang sino mang maghahangad na lumaban kasunod nitong Mano Guild na kanilang iniisip na hindi magtatagal ay tuluyan ng matatalo at wala ng anumang sapat na oras upang makapaghanda pa. Silang lahat nga iniiwasang sumunod na lumaban sa leader ng rebelyon, ngunit taliwas nga ng kanilang mga iniisip ay masaya nga itong hinahangad ni Alibos na siya ang susunod matapos ang Mano Guild kung walang may nais na lumaban sa leader ng rebelyon na ikinagulat namang marinig ng ibang naroroon. Natanong nga siya ni Mascherano kung plano nitong may kasamang magsagawa nito, subalit tinugon naman siya nitong binata na plano niyang lumaban ng mag-isa. Napaisip nga ang mga ito kung mayroong lihim na taktika etong si Alibos at bagyang naniniwala na posibleng magawa niya ang imposible. Habang mas minabuti naman nitong hingin ang lokasyon at impormasyong kanilang nakalap hinggil sa leader ng mga rebelde mula sa kaibigan niyang si Kim Seok-jong. Subalit wala nga itong maibigay sa kanya. Nalubos naman niyang hindi inaasahan at ikinabahala kaya't mas minabuti na lamang niyang panoorin ang isinasagawang livestream nitong Mano Guild na kasalukuyan nga raw ay siyang number 1 sa buong arena at sadyang mapipinta ang pagkabahala sa kanyang pagmumukha buhat nang wala siyang anumang ideya sa klase ng aksyong dapat niyang isagawa. Ipinakita nga sa livestream ang buong pwersa ng Mano Guild habang nakikipaglaban sa mga alagad nitong leader ng mga rebelde na pinangungunahan ng kanilang advisor na si Patrick. Maging etong ang si Yunwo ay hindi maiwasang humanga sa kakayahan nitong nasabing manlalaro. Gayon din naniniwala siyang itong si Patrick ang siyang tunay na nagbubuklod sa lahat ng mga miyembro ng Mano Guild at hindi itong hambog nilang guildmaster na ngayon nga ay plano ng kaharapin etong leader ng mga rebelde habang gamit-gamit ang kaparaan ng kanyang unang ipinamalas kontra sa binata. Agad namang kumilos na etong si Marco at planong mabilis na wakasan na etong buhay nitong kanilang pinaka-target na individual. Literal na kumonekta nga ang lahat ng mga pag-atake niyang pinakawalan sa buong katawan nitong leader ng mga rebelde na ikinatuwa nitong si Marco. Ngunit agad din siyang natigilan, buhat nang na-question siya nitong rebel general na si Edward kung sa tingin ng manalarong kanyang kaharap ay ganoon na lamang siya kadaling mapapaslang nitong mga kagaya nilang pesteng ipinadala ng kanyang kapatid na si Alexander. Naguguluhan nga etong si Marco sapagkat hindi niya mahugot ang espada mula sa katawan nitong si Edward
na sa ngayon nga ay itinaas na ang kanyang kamao at gamit lamang ang isang sapok ay napakadali niyang ibinaon sa lapag etong ulong bahagi ng Guildmaster ng Mano Guild na kapwa nagdulot ng malakas na pagkawasak sa kanilang paligid. Hindi nga makapaniwala etong sina Patrick sa mga nangyayari. Habang muli ay dinakot nga nitong si Edward ang ulo nitong si Marco at kasabay na iniangat mula sa lapag. Inihagis nga niya ito patungo sa direksyon ng kanyang mga kasamahan at kasabay na hinamak ang lakas nitong ipinamalas laban sa kanya. Agara namang hinangad nitong si Patrick na protektahan ang kanilang leader hanggang sa makarecover ito at muling magawang lumaban. Ngunit etong si Edward ay wala nang planong mag-aksaya pa ng kanyang oras at ang espada nitong si Marco na nakabaon pa sa kanyang balikat ay ang siyang sandata na ginamit din niya upang magpakawala ng isang napakalakas na pag-atake patungo kina Patrick na sadyang nagdulot ng malawakang pinsala sa kanilang hanay. Maging eto ngang si Yunwoo ay nabahala sa kanyang mga napanood habang masisilayang naiwang mag-isang nakatayo etong leader ng mga rebelde at seryosong nawika na nalalapit na ang sandali upang kanyang kunin ang trono bilang emperador mula sa kanyang kapatid na si Alexander at kapwa doon tuluyang nagtapos na ang livestream ng Mano Guild. Dahil sa kanyang napanood ay mas minabuti nitong si Yunwoo na magsagawa ng 5 minutong pagginto sa kanyang livestream na ipinagtaka ng kanyang mga manonood. Ginawa nga niya ito sapagkat maging siya ay nakadama na rin ng pangamba sa kung papaano niya magagawang manalo kontra sa nasabing halimaw. Napakalakas nga raw nito na maging ang alas na gamit nitong si Marco na unang nagpahirap sa kanya ay agad din lamang natalo gamit lamang ang isang suntok. Gayunpaman ay napapaisip din siya sapagkat kahit nga raw ayon sa kwento ay etong si Edward ang nakababatang kapatid nitong emperador ay nagmumukha itong kanyang tiyuhin. Ngunit hindi na nga raw ito ang dapat niyang isipin sa ngayon. Sapagkat aminado nga itong si Yunwoo na etong leader ng rebellion ang siyang masasabing pinakamalakas niyang makakalaban mula sa lahat ng kanyang mga nakaharap. Inilabas nga niya etong libro na kanyang nakuwang pabuya mula sa napaslang na si Held. At mula dito ay pinagkaloob nga sa kaniya ng system ang isang panibagong item na singsing na tinatawag na Master of Dark Arts na isang epic grade item na maliban sa napakaraming dagdag na ipinagkakaloob sa kanyang stats na tinataglay ay ito pa nga lamang di umano ang kauna-unahang epic item sa kasaysayan ng larong arena. Tuwang-tuwa nga siya habang naguguluhan naman itong kanyang alaga sa kakatuwang pagkilos na ipinapakita nitong kanyang bossing. Nakatanggap nga rin siya ng isang panibagong klase ng skill na tinatawag na Breath of Heavenly Demon na pasimpleng kumuha sa kanyang atensyon. Sinubukan nga niyang alamin ang naturang abilidad kasabay ng pag-ipon ng masa ng enerhiya sa kanyang palad at bumuo ng isang bola ng kapangyarihan na talagang ikinabigla niya kasabay ng pagkakaroon ng isang napakalakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Sadya namang ikinatakot nitong si Tangi ang kanyang nasaksihan habang etong binata ay ganoon nga rin ang naging reaksyon at sa isang mahinang boses ay nawikang mukhang muli na naman siyang nakatuklas ng isang napakadelikadong klase ng abilidad mga master.